Dominant Protector. Credit to the author. 6,531-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kuya, mali ka. Mahigpit si tatay sa'yo dahil ipinanganak akong hindi pa maunlad. Nabalitaan kong may kulang sa akin kumpara sa'yo, kaya gusto niya itong punan. Seryosong ipinaliwanag ni Frida sa kanyang kapatid. Kung tungkol naman sa kung ano ang kulang, hindi rin niya alam. Sa halip, pakiramdam niya ay medyo hindi gaanong matalino ang kanyang kapatid kaysa sa kanya. Talagang ikinabahala niya ito. Naniniwala ka ba sa kalokohan ng tatay mo? Naramdaman lang niya na mas masarap sa pakiramdam ang bugbugin ako, kaya paulit-ulit niya akong binubugbog, di ba? Hindi, kailangan kong sanayin ng maayos ang katawan ko para kapag binugbog ako ng tatay ko, matagal na sasakit ang palad niya. Nagngingit-ngit si Ruyan at sumumpa sa sarili na tiyak na magsasanay siya ng mabuti sa kanyang mga body cultivation techniques. Hindi siya matatalo ng kanyang ama sa lahat ng oras. Kuya, sa tingin mo ba ipapaluin ka ni tatay na nawalan na ng kontrol gamit ang patpat? Kung hindi gumana ang pamalo, gumamit ka ng kutsilyo. Sinanay mo ba ang katawan mo para dito? Malamig na tumawa si Ruyan. Naramdaman ni Ruyan na nagdilim ang kanyang paningin. Totoo nga. Madilim talaga ang kinabukasan. Nakatayo sa gilid sina Terence at Natalie, walang imek. Pinaikit lang nila ang kanilang mga mata at sinubukang pigilan ang kanilang tawa. Ang magkapatid na ito ay ipinanganak na magaling sa crosstalk. Sayang lang kung hindi sila pupunta sa secular na mundo para gawin ito. Dahil nandito ang magkapatid na ito, ang bilis lumipas ng oras sa daan. Sa oras na ginugol nila para magkwentuhan at magtawanan, nakarating na sila sa teaching hall. Silang apat pa rin ang naunang dumating. Gayunpaman, laking gulat nila nang dumating si Roseanne ng mas maaga kaysa sa kanila ngayon at naghihintay na sa teaching hall. Instructor Rose, ang aga mo ngayon. Casual na tanong ni Terence matapos siyang batiin ng apat. Napakaswerte ninyong apat. Ang aga ko dumating ngayon dahil naglabas ang Academy ng Misyong Angkop para sa mga bagong estudyante. Kailangan kong magsama ng 6 na tao para isagawa ito. Plano kong isama kung sino ang mauna. Kayong apat ang mauna, kaya binabati kita, maaari na kayong sumunod sa akin para gawin ang mga misyon para makakuha ng academic credits at mission points ngayon. Ngumiti si Roseanne Shu habang kumukuha ng isang piraso ng papel at ipinakita ito sa apat. Tunay ngang may talaan ng misyong maaaring gampanan ng mga bagong estudyante, at nangailangan ito ng 6 na tao upang makumplito ito. Gayunpaman, kapag ang mga bagong estudyante ay gumagawa ng mga misyon, kadalasan ay kailangan nila ng isang guro na mangguna sa kanila. Pagkatapos lamang nilang makumplito ang sapat na mga misyon at maramdaman ng guro na kayanan nilang tanggapin ang misyon ng mag-isa, saka lamang nila hahayaang gawin ng guro ang misyon ng mag-isa. Sa makatuwid, ang pinakamataas na bilang ng mga tao para sa misyong ito ay 7 tao, kasama na ang guro. Ang antas ng misyon ay mas mababa sa antas ng dilaw. Ang misyon sa antas ng freshman. 6 na tao ang bubuo ng isang escort team upang samahan ang isang pangkat ng mga supply papunta sa 10,000 pavilion ng bundok sa rehiyon ng bundok pabalik sa pamilihan sa labas ng kolehiyo. Pagkatapos makumplito ang misyon, ang bawat tao ay makakakuha ng isang akademikong kredito at 3 puntos ng misyon. Dahil ito ay isang misyon sa antas ng freshman, walang deposito, at walang puntos na ibabawas kung ang misyon ay mabaygo. Tiningnan ni Natalie ang mga nakasulat doon at binasa isa-isa. Ano? Pag-iingat lang ito ng ilang resources pabalik mula sa kabundukan. Kailangan pa ba nating gawin iyon? Ligtas ang paglalakbay mula sa rehiyon ng kabundukan patungo sa academy. Walang kahit anong makapangyarihang spirit beast. Natatakot ka ba na may mga taong humaharang sa daan at manakawan sa iyo? Sumimangot si Ruyan, mukhang naiinis. Paghahatid ng mga mapagkukunan pabalik sa akademya mula sa rehiyon ng kabundukan. Laro lang ito ng bata. Ang kanyang ama ang Panginoon ng rehiyon ng bundok. Kung hindi niya talaga kaya, maaari na lang siyang magpadala ng mensahe pabalik at hayaan ang kanyang ama na magpadala nito. Tanga, binibigyan ka nito ng libreng puntos. Mga baguhan pa lang kayo, anong klaseng mahirap na misyon ang gusto ninyong gawin?
Paano kung siya ang direktang mapatay? Isa pa, hindi pa nga kayo nakakakumpleto ng mga misyon na mas mababa sa yellow level, kaya paano ninyo tatanggapin ang mga misyon na mas mataas ang level? Hindi nyo ba alam na may mga level ang mga misyon? Bago pa kayo makakumpleto ng 20 misyon sa yellow level, imposibleng harapin ninyo ang mga misyon sa black level. Kahit isa kayong super expert sa splitting stage, kailangan nyong magsimula sa mga misyon sa yellow level ng masunurin. Ngumiti si Roseanne at tinitigan siya ng masama. Hindi niya alam kung sasabihin niyang kaakit-akit siya o mabangis, ngunit masunuring tumahimik si Ruyan at hindi nang ahas na tumanggi. Instructor Rose, paano namarkahan ang mga misyon ng akademya? Ano ang mga kondisyon na dapat matugunan para matanggap ito? Itinanong ni Terence ang tanong na mas interesado siya. Para makakuha ng mas maraming mission points at academic credits para maupahan ang Spirit Sense Room, kailangan ng pagsali sa mga misyon. Ang sistema ng misyon ay nahahati sa 4 na antas: langit, lupa, itim, at dilaw. Ang bawat antas ay nahahati pa sa 3 maliliit na antas ng kahirapan: mataas, katamtaman, at mababa. Ang 2 misyon na mababa ang antas ay katumbas ng 1 misyon na katamtaman ang antas, at ang 2 misyon na katamtaman ang antas ay katumbas ng 1 misyon na mataas ang antas. Kung gusto mong tanggapin ang susunod na misyon na mataas ang antas, kailangan mo munang kumpletuhin ang 20 misyon na mataas ang antas. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Iniunat ni Roseanne ang kanyang balingkinitang palad, ibinaba ang kanyang mga daliri para makita ni Terence at ng iba pa. Naiintindihan ko. Kung gusto mong tumanggap ng misyon na may ranggong itim, kailangan mo munang kumpletuhin ang 20 misyon na may mataas na ranggong dilaw, na maaari ring gawing 40 misyon na may gitnang ranggong dilaw o 80 misyon na may mababang ranggong dilaw. Tama ba, Instructor Rose? Ngumiti si Terence, alam na alam ni Pinley ang kung paano lutesin ang isang simpleng problema sa matematika na tulad nito. Hindi masama, hindi rin masama. Hindi naman masama ang matematika mo. Tumanggaw si Roseanne bilang pagsang-ayon, nasiyahan sa sagot ni Terence. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Nag-aral ako noong elementarya, Ginoo, sa tingin mo ba ay hindi sapat ang ganitong kahirap na matematika para matalo ako, di ba? Tama si Terence, kapag nakamit mo na ang layuning ito, lahat ng misyon sa antas ng itim ay magiging bukas para sa iyo, at ang mga kinakailangan para sa mga misyon sa antas ng lupa ay magiging pareho. Ang kailangan kong sabihin sa iyo ay sa bawat malaking pagtaas ng antas, ang mga kredito sa akademiko at mga puntos sa misyon na iginagawad ay magkakaroon ng kwalitatibong paglukso. Kahit na pareho ang antas na may iba't ibang kahirapan, ang mga gantimpala ay maaaring ibang-iba. Kaya kung gusto mong makakuha ng mga kredito, gawin ang mas mahihirap na misyon. Si Roseanne mismo ay isang taong mahilig sa mahihirap na misyon, kaya hindi niya namamalayang nasabi niya ang mga ganoong salita. Instructor Rose, hindi ba't kakasabi mo lang na madali tayong mamamatay kung gagawa tayo ng mahihirap na misyon? Hindi ka na ba natatakot ngayon? Ipinahayag ni Ruyan ang kanyang mga pagdududa, at pagkatapos ay naramdaman niyang isa talaga siyang hanggal. Nahawaan ba siya ni Mayor Bucky? Ruyan, magandang tanong iyan. Sa totoo lang, kung gusto mong mamatay, hindi mo kailangang harapin ang isang mahirap na misyon. Matutupad ng guro ang hiling mo. Lumingon si Roseanne para tingnan siya, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng isang bulaklak. Gayunpaman, nakaramdam si Ruyan ng lamig sa buong katawan niya. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo, na nagpapahiwatig na wala siyang ganoong mga kahilingan. Sa sandaling ito, may 2 pang tao na nagsama-sama, kaya naman masarap sa pakiramdam na 6 na tao na lang ang kasama. 6,532. Sina Devin at Paeng pala ang mga iyon, at nagulat si Terence nang makitang kasama niya ang 2 ito sa kanyang unang misyon. Nakakailang ito, dapat ba niya na lang silang patayin? O patayin sila ng hindi direkta? O papatayin niya sila gamit ang hiniram na kutsilyo? Ang hirap pa rin. Napakahirap. Ang hirap talagang magdesisyon kung anong paraan ang gagamitin para patayin sila. Nandito kaming lahat, 6. Gusto nyo bang magmisyon ng magkasama? Hindi nagbigay ng direktang utos si Roseanne, bagkus ay nagtanong, at ipinakita ang papel kina Devin at Paeng. Isang misyong mas mababa sa Golden Rank, Instructor Rose. Hindi ko talaga kailangan ng ganoon kababang antas na misyon.
Minamaliit siya ni Devin. Tutal, mayroon na siyang 1 taon na karanasan at maraming misyon na ang nagawa. Bagamat hindi pa siya nakakarating sa antas kung saan maaari na siyang humarap sa mga misyon sa antas ng itim, mas sulit na humarap sa mga misyon sa antas ng dilaw at pataas. Instructor Rose, ayoko rin naman talagang tanggapin ang misyong ito. Nang makita ni Paeng na hindi interesado si Devin, natural lamang na hindi siya nang ahas na pumunta ng mag-isa. Naroon sina Terence at Natalie, at ang magkapatid na Meyer ay napakalapit kina Terence at Natalie. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Oo, walang problema. Igagalang ko ang mga opinyon mo. Maliwanag ang ngiti ni Rose Ann, ngunit bago pa man mahinga si Devin, nagpatuloy siya, ayos lang kung ayaw mong tanggapin ang misyon, pero ngayon ay kinukuha na kita para sumali sa mission team na ito bilang isang guro. May mga pagtutol ka ba? Instructor Rose, ayos lang ba ito? Medyo natigilan si Devin. Anong nangyari sa respeto? Pwede ba itong gawin ng ganito? Instructor Rose, ano ang mangyayari kung mayroon kang anumang pagtutol? Gusto mo bang ibawas ang aking mga kredito? Nagmamadaling tanong ni Paeng. Kung babawasan nila ang kanyang mga kredito, tiyak na marami siyang opinyon. Mas madali para sa lahat na huminto sa pag-aaral kung mas maaga nilang ibabawas ang kanilang mga kredito. May mga credits ka bang babawasan? O gusto mo lang talagang ma-deny? Itinaas ni Rose Ann ang kanyang magagandang kilay at sumulyap kay Paeng ng may bahagyang ngiti. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Paeng. Talagang matalas ang mga mata nitong si Rose Ann. Nakikita pa nga niya iyon. Hindi, kung gagawin niya itong masyadong halata, tatargetin siya ni Terence. Paano nangyari yan? Marunong talagang magbiro si Instructor Rose. Kung may bawas sa credits, wala akong tutol. Instructor, kahit anong sabihin mo, gawin mo. Hindi talaga ako mapipigilan. Tumawa ng matamlay si Paeng at kinapa ang kanyang dibdib para ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung epektibo ang lunas na ito, ngunit kailangan niyang gawin ang lahat para mawala ang mga pagdududa ni Terence. Kung ganoon nga, sige. Dahil wala kayong tutol, maghanda na tayo para umalis. Misyon lang ito sa ibaba ng dilaw na antas. Kung mas maaga tayong matatapos, mas makabubuti para sa lahat na bumalik at magpahinga. Tumanggaw si Rose Ann ng may kasiyahan, kumaway sa 6 na tao, at naunang lumabas. Instructor Rose, kumusta naman ang mga klase ng ibang mga estudyante ngayon? Hindi ba't kailangan mo pang manatili at sabihin sa kanila? Ngayong alam na ni Devin ang tungkol sa isang class monitor, mabilis niyang ipinaalala kay Rose Ann. Sa katunayan, umaasa siyang hahayaan siya ni Rose Ann, ang class monitor, na manatili para ipaalam sa iba. Dahil wala sina Terence at Ryan, gusto niyang ipakilala ang kanyang presensya sa bagong klase, ngunit ayaw siyang bigyan ni Rose Ann ng pagkakataon. Ayos lang. Hayaan mo silang magkaroon ng libreng oras ngayon. Ipapaalam sa kanila ng mga gwardya sa gate. Pinabulaan na ni Rose Ann ang ideya ni Devin nang hindi lumingon, na nagpalungkot kay Devin na maaga siyang dumating. Pagkalabas ng bulwagan, inihanda na ng mga gwardya ang isang malaking lumilipad na spirit beast, sapat para sa 7 tao na sakyan. Ito ang ritmo ng paglipad diretso sa 10,000 bundok na pavilion sa rehiyon ng kabundukan. Kalmado lang si Ryan at ang kanyang kapatid tungkol dito. Kung mayroon silang aerial spirit beast, makakabalik sana sila sa Batang Eagle Peak ngayon. Hindi naman mahirap ang misyong ito. Ituturing na lang niya itong parang pag-uwi para tumingin-tingin. Teritoryo ng kanyang pamilya ang bulubunduking rehiyon. Kayang lumipad palapit ang isang aerial spirit beast sa loob ng 2 oras, at kaya pa rin nilang laro ng kalahating araw, sakto lang para aliwin sina Terence at Natalie. Terena, aalis na tayo. Pinangunahan ni Rose Ann ang 6 na tao papunta sa lumilipad na spirit beast at agad na pumailang lang sa kalangitan, patungo sa kabundukan. Kuya Linford, ngayong nandito na tayo sa teritoryo natin, dadalhin kita sa isang masayang lugar para makapaglaro ng kalahating araw. Maaari ka bang magtagal ng kaunti pa? Napakalawak ng rehiyon ng kabundukan, kaya wala nang gaanong oras para makapaglaro sa loob ng 1 o 2 araw. Napakamot si Ryan sa kanyang noo, iniisip kung ano ang gagawin pagdating nila doon. Kapatid, anong iniisip mo? May misyon tayong ginagawa, kaya paano tayo makakatakbo?
Malapit lang sa 10,000 bundok na pavilion ang ating mahahanap na masayang lugar. Hindi magandang pumunta ng masyadong malayo. Si Frida rin ang host at agad na sumali upang ipahayag ang kanyang opinyon. Alam niyong dalawa na nandito tayo para sa isang misyon, pero gusto niyo pa ring lumabas at maglaro. Wala ba kayong respeto sa akin, na guro ninyo? Lumingon si Roseanne at ngumiti. Sinulyapan niya sila ng nakakurba ang mga kilay. Nanginig ang ilan sa kanila. Hindi talaga nila masabi kung ang kaakit-akit na pag-ikot ng mga mata na ito ay nangangahulugan na galit siya o hindi. Instructor Rose, hindi mo naintindihan. Paano ka namin hindi igagalang? Hindi ba't nandito na tayo sa ating rehiyon ng bundok ngayon? Tayo ang mga batang amo ng rehiyon ng bundok na ito, kaya dapat man lang nating gawin ang ating tungkulin bilang mga host. Instructor Rose, bakit hindi muna tayo pumunta at kumuha ng mga supply? Dahil maaga pa, ano kaya kung maglaro muna tayo sa paligid ng 10,000 bundok na pavilion ng ilang sandali? Mabilis na tumango at yumuko si Ruyan, habang nakangiti upang magpaliwanag. Si Roseanne ay kasing ganda ng isang bulaklak, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay hindi talaga maganda. Kung siya ay hindi masaya, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa kanila? May katuturan iyan. Pwede mo akong isama, pero hindi pwedeng hindi mo ako isama. Nakangiting nagdesisyon si Roseanne. Gayunpaman, hindi ba't medyo hindi naaangkop na hilingin sa estudyante na isama siya sa paglalaro ng may kumpiyansa? Hindi man lang nang ahas na huminga sina Devin at Paeng. Ngayong nasa panig na ni Terence si Roseanne, nasa panganib sila. Sino kaya ang malalapitan nila kung iiwan sila ni Roseanne sakay ng kanilang lumilipad na spirit beast? Siyempre, hindi namin maaaring palampasin si Instructor Rose. Ikaw ang aming instructor, at kung wala ang iyong gabay, hindi kami maglalakas loob na pumunta kahit saan. Tuwang-tuwa si Ruyan. Isa itong magandang pagkakataon para mapalapit kay Roseanne. Hanggat mapapanatili niya ang isang magandang relasyon sa guro, magiging kapaki-pakinabang para sa kanya ang makipagkompetensya para sa taga-subaybay ng klase o iba pang aspeto sa hinaharap. Hindi nagmalaki si Roseanne, kaya pagkatapos niyang magsalita, biglang naging masigla ang lumilipad na spirit beast. Iilan sa kanila ang nag-usap at nagtawanan, at hindi ito nag-iisa. Sina Devin at Paeng lamang ang tila mga tagalabas, hindi tugma sa kapaligiran, at hindi nagsalita mula simula hanggang katapusan. Hindi pinansin ni Terence at ng iba pa ang dalawa, hindi pa ito ang tamang oras para harapin sila, kaya hinayaan na lang nila silang dalawa na gumanap ng papel. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, nakapasok sila sa bulubundukin ng pamilyang Meyer. Gayunpaman, medyo malayo pa rin sila sa kanilang destinasyon, ang Wanshan Pavilion. 6,533. Ipinakilala ni Ruyan at Ruyan ang lugar kina Terence at Natalie na nakasakay sa lumilipad na spirit beast. Sinabi sa kanila kung ano ang masaya rito, ano ang lugar, ano ang pinakamasarap na pagkain, at iba pa. Makikita na ang magkapatid na ito ay karaniwang tumatakbo sa paligid ng kabundukan na parang baliw, at pamilyar na pamilyar sila sa mga kalsada. Sa ganoong kaayos ang kapaligiran, nagsimulang lumapag ang aerial spirit beast. Sige, tingnan muna natin ang Wanshan Pavilion. Pagkatapos, pag-iisipan natin kung gaano katagal tayo mananatili sa rehiyon ng kabundukan. Kahit na ito ay isang simpleng misyon lamang ng mga bagong estudyante na may yellow rank, kailangan pa rin nating maging seryoso. Nanguna si Roseanne para tumalon mula sa lumilipad na spirit beast at ipinahayag na mas mahalaga ang gawain. Hindi sinabi ni Devin, pero kinasusuklaman niya ito sa kanyang puso. Anong seryosong saloobin? Sa huli, gusto lang niyang malaman kung gaano katagal siya maaaring manatili. Matapos turuan ng leksyon ni Roseanne, hindi na niya nagustuhan ang magandang bearong ito. Bagamat hindi pa inalis ni Roseanne ang kanyang posisyon bilang taga-subaybay ng klase, halos pareho pa rin ang lahat. Instructor Rose, ako na ang manggenguna. Pamilyar ako sa lugar na ito. Lumabas si Ruyan sa karamihan at naglakad patungo sa Wanshan Pavilion na may kilos ng isang host. Malawak ang rehiyon ng kabundukan ngunit kakaunti ang populasyon, kaya't maluwag ang mga gusali. Ang 10,000 pavilion ng bundok ay itinayo sa isang maliit na tuktok ng bundok. Ang buong tuktok ng bundok ay kanilang pag-aari, at sumasakop ito sa isang napakalaking lugar.
Bahagyang patag ang nakapalibot na lupain, at medyo masiksik ang mga gusali. Maraming residente ng bulubunduking rehiyon ang nagtipon doon, at marami ring mga tindahan. Kung gusto mong maglaro, kailangan mong pumunta sa mga lugar na ito. Ang aerial spirit beast ay dating lumapag ng direkta sa paanan ng maliit na tuktok ng bundok ng napakaraming bundok na pavilion. Ito ang silid bisita ng napakaraming bundok na pavilion. Kung nais pumasok, kailangan munang dumaan sa lugar na ito. Kung hindi, kahit na pumasok ng hindi inimbitahan, maituturing itong isang pagsira sa lugar. Sinabi ni Ruyan na siya ang manggenguna, pero hindi kalayuan ang guest room. Makikita ito ng kahit sino, kaya bakit pa niya kailangang manguna? Gayunpaman, siya pa rin ang anak ng Panginoon ng teritoryo ng rehiyong kabundukan. Bilang kalahating amo, kaya niyang pamunuan ang daan. Young Master Meyer, Miss Meyer, bakit kayo nandito ngayon? Hindi nakakapagtaka na ang saya at ginhawa ang naramdaman ko pagkagising ko ngayon. Ito ay dahil darating kayong dalawa. Pakiusap, mga kaibigan mo sila, di ba? Samahan mo ako sa VIP room para sa tsaa. Nang makita ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa silid bisita ang dalawang magkapatid, sina Ruyan at Frida na unang pumasok, agad siyang ngumiti, yumoko, at tumakbo palapit upang magalang na batiin sila. Makikita na ang dalawang Panginoon ng teritoryo ng mga anak ng rehiyon ng bundok ay lubos na popular saan man sila magpunta. Tutal, kung gusto nilang mabuhay sa rehiyon ng bundok, kailangan nilang mapasailalim sa awa ng mga Meyer. Matandang Wang, matagal na tayong hindi nagkikita, pero ang daldal mo pa rin. Hindi tayo nandito para maglaro ngayon. Ipapakilala kita. Ito ang bagong guro ng klase ng ating Feiyang College, si Guro Rose Ann. Dinala niya tayo rito para tapusin ang isang misyong inisyo ng kolehiyo. Alam mo naman yan, di ba? Hindi nag-aksaya ng oras si Ruyan. Pagkatapos ng isang casual na pagbati, tumabi siya para papasukin si Rose Ann at ipakilala ito. Si Teacher Rose Ann pala mula sa Feiyang College. Ang dami ko nang naririnig tungkol sayo. Agad na nakaramdam ng matinding paggalang si Matandang Wang. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at seryosong yumoko. Walang anuman. Nandito kami para tapusin ang misyon. Alam mo ba ang tungkol sa escort ng mga supply? Ngumiti si Rose Ann at itinaas ang kanyang braso, ipinapahiwatig na hindi kailangang maging ganoon kagalang-galang ang Matandang Wang. Huwag kang mag-alala, Instructor Rose. Naghanda na kami para sa misyong inilabas ng Feiyang College. Nahanda na ang lahat ng mga materyales. Bagamat walang espesyal dito, napakaganda pa rin ang tanawin sa ilang lugar. Kung libre si Instructor Rose, bakit hindi mo ako hayaang mag-ayos para sa iyo? Matalinong tao rin si Matandang Wang. Nanatili siyang bahagyang nakayuko at nakangiting nagtanong. Wala siyang pagpipilian. Kung ang pamilyang Meyer ang Panginoon ng rehiyong kabundukan, ang Feiyang Academy naman ang Panginoon ng rehiyong kabundukan. Kailangan niyang tretuhin ng mabuti ang mga gurong galing sa Academy. Matandang Wang, mayroon kang matalas na mata, ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Kapag nandito na tayo, ako na ang bahala sa pag-aliw sa aking mga guro at kaibigan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa misyong ito. Tinapik ni Ruyan ang balikat ni Matandang Wang habang nakangiti, ipinapahiwatig na dapat na siyang tumigil sa pagsasalita at dumiretso na sa punto. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga tao ay pumasok na sa VIP lounge sa reception room habang nag-uusap sila. Magalang na inanyayahan ni Old Wang ang lahat na umupo at inihain sa kanila ang masasarap na prutas, pastry, at tsaa. Pagkatapos ay tinalakay niya ang mga mapagkukunan para sa misyon. Bata mong Panginoon Meyer, naihanda na ang mga materyales para sa misyon. Ayon sa mga kinakailangan, ang mga bagay na ito ay dapat ipadala sa palengke sa labas ng Feiyang College bukas ng tanghali. May pupunta sa inyo para tumanggap ng mga ito. Marami pa namang oras. May ngiti sa kanyang mukha, inikat ni Matandang Wang ang kanyang kamay at kinuha ang dokumento tungkol sa batch na ito ng mga supply. Iniabot niya ito kay Rose Ann gamit ang dalawang kamay. Kinuha ito ni Rose Ann at binuklat. Bahagyang nagulat ang kanyang magandang mukha. Napakarami. Hindi kayang magdala ng ganito karami ang ating mga lumilipad na spirit beast, at kahit na mayroon tayong mga singsing na pangimbak, hindi pa rin ito kayang dalhin.
Sigurado ka ba? Siguro nagbibiro lang si Instructor Rose. Paano nagkakamali sa ganitong bagay? Sa katunayan, walang anumang mahalaga sa batch na ito ng mga kalakal. Malaki lang talaga ang dami. Ang kabuuang halaga ng transaksyon ay ilang milyong spirit jade lamang. Hindi sapat ang isang aerial spirit beast. Pero makatitiyak ka, ang aming Wanshan Pavilion ay magpapahiram sa iyo ng ilang aerial spirit beast para makumplito ang misyon. Dali-daling ngumiti ang matandang ikalimang lalaki at ikinumpas ang kanyang kamay, para maginhawang dalhin ang bagay na ito sa kanilang Wanshan Pavilion. Sa simula, ang transportasyon ay walang kinalaman sa 10,000 bundok na pavilion. Gayunpaman, ang mga taong dumarating ay mga guro mula sa Feyang College, at naroon din ang Domain Lord ng Children of the Mountain Region. Hindi pa kasama rito ang panghihiram ng ilang lumilipad na spirit beast, kahit ang pagbibigay sa kanila ng ilan ay maliit na bagay na. Kung talagang maitatatag niya ang koneksyon na ito, hindi lamang ito magiging kapaki-pakinabang sa Wanshan Pavilion, kundi magiging kapaki-pakinabang din ito sa kanya. Maraming salamat po. Kung hindi, kakailanganin nating bumalik gamit ang lupa. Hindi naman kailangan sa orihinal na quest na bumalik tayo gamit ang lupa, di ba? Napakabilis din ng reaksyon ni Rose Ann. Agad niyang naisip ang posibilidad na ito. Medyo magastos ang paggamit ng mga lumilipad na spirit beast para magdala ng malaking halaga ng mga resources. Tutal, limitado lang ang kapasidad ng mga lumilipad na spirit beast, at ang lugar na ito ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga lumilipad na spirit beast. Ibang-iba ang paglalakbay sa lupa. Bukod sa mas matagal na biyahe, wala nang ibang problema. Dahil ang akademya ang naglabas ng misyong pang-escort na ito, marahil ito ay para pahintulutan ang lahat na maglakbay sa pamamagitan ng lupa. Tutal, kung gagamit sila ng mga lumilipad na spirit beast, makakarating sila ng mahigit 2 oras. Mula sa Wanshan Pavilion hanggang sa Feyang College, ligtas ang daanan ng hangin. Hindi na kailangan ng kahit sino para samahan sila. 6,534. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Hindi kailangang pakialaman ni Instructor Rose ang mga walang kwentang bagay na ito. Sa anumang kaso, ang ating Wanshan Pavilion ang magiging responsable sa pagpapadala ng mga gamit sa pamamagitan ng mga lumilipad na spiritual beast. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, kakailanganin ng ilang oras upang mapakilos ang mga lumilipad na spiritual beast. Habang mayroon tayong libreng oras na ito, bakit hindi ako gumawa ng isang maliit na pabor at mag-entertain ng ilang mga kilalang bisita sa malapit? Muling nagpadala ng imbitasyon ang matandang ikalimang anak. Bihira ang ganitong uri ng pagkakataong bumuo ng isang relasyon, at kailangan niya itong samantalahin. Matandang Wang, pwede ka nang umalis at gawin ang sarili mong mga gawain. Sinabi ko na ang batang Panginoon na ito ang mananagot, kaya huwag kang mag-alala. Kailan ka magiging handa? Pupunta kami rito kapag oras na. Ayaw bigyan ni Ruyan ng pagkakataon si matandang Wang, nagmutin siya. Gagamutin niya ang sarili niya, kaya paano niya hahayaang agawin ito ni matandang Wang? Hehe, tumatanda na ako at hindi gumagana ng maayos ang utak ko. Nakalimutan ko ang sinabi niyang Master Meyer kanina lang. Sige, hindi ko naiistorbahin ang kasiyahan ng lahat. Aabutin ng halos 6 na oras para matipon at mapuno ng mga gamit ang mga aerial spirit beast. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa matutuluyan. Ang ating Wanshan Pavilion ay may maraming courtyard na inihanda para sa mga kilalang bisita. Ginagarantiya ko na malinis, maayos, at puno ng espiritual na enerhiya ang mga ito. Nang sabihin ni matandang Wang ang oras, palihim niyang tiningnan ang mga mukha ni na Rose Ann at Ruyan at binago ang tagal. Medyo mahaba yan. Kailangan nating magmadaling bumalik ngayon, at kailangan din nilang ipagpatuloy ang klase bukas. Bagong estudyante lang tayong lahat, kaya hindi natin pwedeng pabayaan ang pag-aaral natin. Matatapos ba natin ang paghahanda sa loob ng 4 na oras? Ngumiti si Rose Ann at itinaas ang 2 daliri. Nakita niya na ang pagpapakilos ng mga lumilipad na spirit beast ay isa lamang dahilan na inihanda ng matandang ikalima para sa kanila. Kahit na gusto talaga nilang pakilusan ang mga ito, tiyak na hindi iyon magtatagal.
Kaya naman, sigurado si Roseanne na hanggat sinasabi niyang hindi niya kailangan ng masyadong mahabang oras, tiyak na magagawa ito ni Matandang Wang sa loob ng takdang oras. Tunay nga, gaya ng inaasahan ni Roseanne, unang nagpakita ng kaunting pagkapahiya si Matandang Wang, at pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang dibdib. Sige. Dahil nagsalita na si Instructor Rose, ako, si Matandang Wang, ay gagawin ito kahit ano paman. Huwag kang mag-alala, 4 na oras. Kahit mamatay ako, ihahanda ko ang lahat. Tiyak na hindi ko ipagpapaliban ang mga bagay-bagay ni Instructor Rose. Ang pabor na ito ay nagawa ng walang gaanong kahirap-hirap. Nagtama ang mga mata ni Roseanne at Matandang Wang, at pareho silang nagpakita ng maunawang tingin. Lahat ay may pahiwatig ng pagkakaintindihan. Maraming salamat po. Maglilibot muna kami. Babalik kami para hanapin kapag kalipas ng 4 na oras. Sabi ni Ryan kay Matandang Wang at umalis kasama sina Roseanne, Terence, at ang iba pa. Bueno, sina Instructor Rose, Paeng at ako ay tutulong sa paghahanda ng mga kagamitan dito. Kahit maliit lang ang gawain, kailangan pa rin natin itong seryosohin. Bilang taga-subaybay ng klase, nararamdaman kong tungkulin kong gawin ito. Ayaw talagang sumama ni Devin kina Ryan at Terence. Kahit na mayroong 2 maliliit na babae, sina Natalie at Frida, hindi magiging masaya kung naroon si Roseanne. Hindi naman masamang makipaghiwalay kina Terence at sa iba pa. May pahiwatig na pagkakaintindihan sila ni Paeng, kaya agad silang nagkasundo. May matapat pang ang tingin sa kanilang mga mukha, na para bang hindi nila alam ang kanilang pinaplano. Sige. Kung gayon, dito na lang kayo tulugan si Matandang Wang na maghanda ng mga gamit. Kung mayroon man, kontaken ninyo ako anumang oras. Nagkibit balikat si Roseanne at hindi siya pinilit. Hindi maganda ang impresyon niya kina Devin at Paeng, kaya walang saysay na isama pa sila. Dahil dito, nahati silang 7 sa 2 grupo at kumilos ng mag-isa. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip ng misyon ng mga bagong estudyanteng may dilaw na ranggo. Kasabay nito, sa tuktok ng isang tigang na bundok sa paligid ng rehiyong ito ng kabundukan, 2 tao ang nag-uusap habang nakatingin sa direksyon ng rehiyon ng kabundukan. Nakilala ni Terence ang isa sa kanila, si Ryan Brown iyon, ang nakilala niya sa teleportation formation sa Mystic Division C area. Nagkaroon pa nga sila ng alitan. Kalaunan ay nalaman ni Terence na sina Ryan at Paeng ay parehong mula sa angkan ni Brown sa Mystico na dibisyon. Kung pag-uusapan ng seniority, si Ryan ay tiyuhin ni Paeng, ngunit kung pag-uusapan ang talento at potensyal, si Ryan ay malayong malayo kay Paeng. Bagamat mas mababa pa rin ang lakas ni Paeng sa isang pangunahing kaharian kaysa kay Ryan, hindi aabutin ng maraming taon para pumailang lang si Paeng sa kalangitan at maiwan si Ryan ng malayo. Ito ang taas na tinutukoy ng talento. Dahil din dito kung bakit mas mataas ang katayuan ni Paeng sa pamilyang Brown kaysa kay Ryan. Ang isa pang tao ay nakasuot ng itim na roba at maskara. Walang kahit 1 pulgada ng kanyang balat ang nakalantad, kaya nagmumukha siyang napaka-misteryoso. Espesyal na sugo, ito ang bulubunduking rehiyon kung saan matatagpuan ang Feiyang College. Ang Terence na hinahanap mo ay nasa Feiyang College. Ang pamangkin ko, si Paeng, ay kaklase niya. Hindi naman dapat mahirap makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Nakatayo si Ryan sa tabi ng lalaking nakamaskara na may hawak na pana, at ang taong kanilang pinag-uusapan ay si Terence. Sige, pero tandaan mo na hinahabol mo si Terence dahil may sama ka ng loob sa kanya. Wala kaming kinalaman dito. Nagbibigay kami ng tulong para suportahan ang pamilya Brown mo para maging kasosyo namin sa negosyo. Malaya kang makitungo sa kahit sinong gusto mong kausapin, pero huwag mo kaming idamay, naiintindihan mo. Mahinahong sabi ng lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba, ngunit halata ang walang dadang tono sa kanyang boses. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Swerte ko na nakilala ko ang espesyal na sugo sa Yellow Sea. Huwag kang mag-alala, espesyal na sugo, na hindi lang ako nasaktan ni Terence sa teleportation formation, gumawa pa siya ng plano para ipagpalit ang pamangkin ko mula sa Divine Refinement College papunta sa Feiyang College. Hindi ito mapagkasundo. Paano siya pinabayaan ng ating angkan na Brown?
Hanggat may pagkakataon, tiyak na papatayin ko siya. Walang masama rito. Tumanggaw si Ryan at tinapik ang kanyang dibdib. Mabuti naman at nasabi mo iyan. Tandaan mo, wala kaming kinalaman sa iyo. Ito ay lalong mahalaga, kung hindi mo mapapatay si Terence, hindi mo rin maibubunyag ang relasyon natin. Muling binigyang diin ng lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba, at tumanggaw na lamang si Ryan. Pagkatapos ng bahagyang paghinto, nagpatuloy ang lalaking nakamaskara, "Nakaontak mo ba ang pamangkin mo?" Hindi pa. Dahil hindi nakapasok si Paeng sa Divine Refinement College, maaaring medyo nahihiya siya at hindi nagkusa na kontakin ang kanyang pamilya. Tungkol naman sa nangyayari kamakailan, hindi ako masyadong sigurado. Pero hahanap ako ng pagkakataon para kontakin siya at sabihin sa kanya na bigyang pansin ang mga kilos ni Terence. Naniniwala ako na ang kanyang pagkamuhi kay Terence ay hindi dapat maging mas mababa kaysa sa akin. Mabilis na yumuko si Ryan at sumagot. Wala siyang magawa tungkol sa bagay na ito. Dati, ang kasunduan ng kanyang pamilya ay pipiliin na lamang ni Paeng na mag-apply para sa Divine Refinement College. Kung hindi siya makapasok, susuko siya at babalik sa pamilya. Kukuha siya ng pagsusulit sa susunod na taon. Hindi niya inaasahan na ililipat siya sa Paeng College sa huli. Biglaan ang pagdating nito kaya naman hindi handa ang pamilyang Brown. Wala silang gaanong kakilala mula sa Paeng College. Hindi nagkusa si Paeng na kontakin ang kanyang pamilya, kaya hindi nila siya makontak ng ilang panahon. 6,535. Kailangan mong ayusin ito sa lalong madaling panahon. Dahil may especially iya sa tabi ni Terence, kailangan natin siyang gamitin ng maayos. Casual na umorder ang lalaking nakamaskara, pero hindi naman siya nagmamadali. Bagong estudyante lang naman si Terence, kaya wala siyang gagawin agad. Oo, naiintindihan ko. Hahanapin ko ang pamangkin ko bukas. Tutal, inilipat siya mula sa Divine Refinement College, kaya normal lang na may bumisita sa pamilya niya at magtanong tungkol sa kanya. Nagkaroon na kami ng ilang alitan ni Terence dati, pero sa palagay ko ay walang makakapansin sa akin. Hindi sigurado si Ryan, pero handa siyang makilala ni Terence. Kahit na may kasaysayan siya kay Terence, ayos lang basta't hindi niya ilantad ang lalaking nakaitim na maskara. Manam, gawin mo ang gusto mo. Malapit na bang mabuo ang planong pang-eksperimento? Hindi na binanggit ng lalaking nakamaskara at nakaitim na roba ang tungkol kay Paeng, sa halip ay binago na niya ang usapan. Handa na ang lahat. Naghihintay na lang tayo na lumitaw ang angkop na target, at maaari na natin itong isagawa. Magalang na sumagot si Ryan. Inaabangan din niya ang planong eksperimental na ito. Ito ay isang mahalagang plano na magtatakda ng pag-angat ng kanyang pamilyang Brown. Mabuti naman, maganda ang mga kondisyon sa lugar ng inyong Mystic Division C, kaya dapat ay maayos ang plano. Gayunpaman, huwag munang alertuhan ang kalaban sa simula. Gumawa ng maliliit na eksperimento sa paligid. Kapag nakaipon ka na ng sapat na karanasan, dahan-dahan mong mapalawak ang sakop. Sa panahong iyon, hindi pa kasama rito ang rehiyon ng kabundukan, kahit ang Paeng College ay madali mong masisira. Malamig na tumawa ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba, na para bang ipinagmamalaki niya ang kanyang kinabukasan. Naiintindihan ko. Hanggat magtatagumpay ang eksperimentong ito, hindi na mapipigilan ang ating pag-angat sa hinaharap. Ang buong rehiyon ng Mystic Classy ay nasa ilalim ng ating kontrol. Hindi, sa pangunguna mo, ang buong Sky Class Island ay magiging atin. Humagalpak sa tawa si Ryan. Inaabangan din niya ang hinaharap. Huwag kang masyadong masayang maaga. Kailangan pa ring isagawa ang plano ng paunti-unti. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos maging matagumpay ang unang eksperimento. Bagamat lubos na kumpiyansa ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit sa kanyang plano, maaari pa rin siyang maging proud sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi makalimutan ni Ryan ang kanyang sarili, kaya kinailangan siyang bigyan ng babala. Oo, tama ang sugo. Gayunpaman, tiwala ako na sa tulong ng espesyal na sugo, tiyak na magtatagumpay ang planong ito.
Mapagkumbabang tumango si Ryan bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay iniba niya ang usapan, "Sugo, kung magtatagumpay ang ating plano, makukuha ba nito ang atensyon ng kolehiyo ng Feiyang? Kahit na hindi ito pansinin ng akademya, gagawin ito ng Panginoon ng rehiyon ng bundok, tama ba? Ang pamilyang Meyer ay lubos na makapangyarihan sa lugar na ito. Dapat ba tayong maghanda ng ilang suporta? Hindi na kailangan. Magsasayang lang tayo ng resources kung mamumuhunan tayo ng sobra bago natin masigurong magtatagumpay ang plano. Paano kung napansin ito ng academy at ng mga nasa bulubundukin? Makakahanap kaya sila ng mga clue? Isa pa, ang lugar ng ating aktibidad ay hindi muna sasali ang academy o ang mga puwersa ng mga nasa bulubundukin. Ano kayang problema ang meron sa pinakadulo? Walang pakialam na ikinumpas ng lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba ang kanyang kamay. Sa katunayan, hindi mahalaga kung alam ito ng akademya at ng rehiyon sa kabundukan. Gayunpaman, ang angkan ng Brown ang may kasalanan, kaya wala siyang pakialam. Kung masisira ang bahay Brown, makakahanap na lang sila ng ibang katuwang. Tutal, maraming pamilyang katulad ng bahay Brown sa mahiwagang dagat ng dibisyon. Hangga't maganda ang mga kondisyon, hindi kailangang mag-alala tungkol sa hindi paghahanap ng kapareha. Tama ka, Sugo. Hindi ko ito pinag-isipan ng mabuti. Maghahanda na ako ngayon. Sa sandaling makahanap ako ng angkop na target, sisimulan ko agad ang eksperimento. Medyo nahiya si Ryan at hindi alam ang sasabihin, kaya humanap siya ng dahilan para umalis. Sige. Napakahalaga ng unang eksperimento. Hindi ka dapat mabaygo. Hihintayin ko ang balita mo rito. Kumaway ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na damit at pinaalis si Ryan. Patuloy siyang nakatayo sa tigang na bundok, naghihintay sa resulta. Pagkalipas ng 4 na oras, nagsaya sina Terence at ang iba pa habang nangunguna si Ryan. Hindi gaanong masaya rito, pero mas masigla kaysa sa paaralan. Mahilig si Natalie na maging masigla, kaya nag-e-enjoy siya sa pamimili. Kapag kasama niya si Frida, hindi siya magsasawa, kaya nag-e-enjoy din siya sa pamimili kasama si Roseanne. Hindi nakalimutan ng 5 sa kanila ang napagkasundo ang oras at bumalik sa Wanshan Pavilion sa tamang oras. Ang 20 malalaking lumilipad na espiritual na halimaw ay puno na ng pinakamaraming supply na kaya nilang dalhin. Huminto sila sa isang bukas na espasyo sa 10,000 bundok na pavilion, hinihintay sina Roseanne at ang iba pa na umalis ang magkasama. Matandang Wang, salamat sa iyong pagsusumikap sa pagkakataong ito. Malaki ang naitulong mo sa amin. Nang makita ang 20 malalaking spirit beast na ito, hindi napigilan ni Ryan na mapabuntong hininga. Tinapik niya ang balikat ni Matandang Wang at nagpasalamat sa mga pagsisikap nito. Anong sinasabi mo, Batang Panginoon Meyer? Isang karangalan para sa akin na gumawa ng isang maliit na bagay para sa iyo. Sa susunod, kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tinapik ni Matandang Wang ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa, kitang-kita ang kanyang mga bagang. Hindi madaling makatanggap ng ganitong papuri mula kay Ryan, at halatang nasiyahan si Roseanne. Isa itong guro mula sa Feiyang College. Kung makakausap niya ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Matandang Wang, salamat. Babalik muna kami. Kung mas maaga tayong makakabalik sa akademya, mas maaga nating maibibigay ang ating misyon. Kung kailangan natin ng tulong sa hinaharap, pupuntahan ka namin. Ngumiti si Roseanne at tumango sa Matandang Wang, tinanggap ang pabor na ito. Instructor Rose, napakagalang mo. Ako, si Matandang Wang, ay nagsabi na kung mayroon kang anumang problema, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Tiyak na hindi kita bibiguin. Mas lalong natuwa si Matandang Wang. Bagamat sinabi ni Roseanne na lalapit siya sa kanya para humingi ng tulong kung mayroon man, sa katunayan, ipinahihiwatig niya na maaari rin itong lumapit sa kanya kung mayroon man. Siyempre, kaya niya iyon. Naroon ang katayuan ni Roseanne, kaya imposibleng sabihin ang ganitong uri ng mga salita ng hayagan. Malabong paalala lang ang kaya niyang ibigay. Kung hindi, hindi na kailangang sabihin pa ito pagkatapos sabihin ito ni Ryan.
Kung maiintindihan niya man o hindi, depende iyon sa kakayahan ni Old Wang sa pag-intindi. Gayunpaman, kung titingnan ang kanyang hitsura, tila hindi naman masama ang kanyang kakayahan sa pag-intindi. Nanatili sa gilid sina Devin at Paeng nang walang imak, hinihintay sina Rose Ann at Terence na sumakay sa mga lumilipad na spirit beast bago sumunod sa kanila ng tahimik. Magalang na ikinuyom ni Old Wang ang kanyang mga kamay upang paalisan ang mga ito mula sa likuran. Bagamat isa lamang itong misyon para sa mga bagong estudyante na mas mababa sa dilaw na ranggo, parehong partido ay lubos na nasiyahan sa mga resulta. 21 malalaking aerial spirit beast ang nakahanay at lumipad patungo sa direksyon ng Feiyang College. Dahil ang 20 malalaking aerial spirit beast sa likuran ay halos kargado na, ang bilis ay hindi maituturing na mabilis. Tinataya niya na doble ang oras na kakailanganin niyang gugugulin pabalik sa Feiyang College para ipasa ang misyon. Instructor Rose, ang kahirapan ng misyong ito para sa mga baguhan na mas mababa sa dilaw na antas ay medyo mababa. Kung ganoon nga, gaano kaya kahirap maabot ang gitna at itaas na antas ng dilaw na ranggo? Labis na nag-aalala si Terence tungkol sa pagkakaroon ng mga kredito sa akademiko at mga puntos sa misyon sa hinaharap, kaya nagpa siyang magtanong tungkol dito ngayong may pagkakataon na siya. 6,536. Sa totoo lang, ang kabuoang kahirapan ng mga misyon na may yellow rank ay hindi naman ganoon kataas. Dahil sa kasalukuyang lakas ng pinakamababang Xuanzheng stage student sa Feiyang College, ang pagkumpleto ng isang misyon na may yellow rank ay hindi dapat maging masyadong mapanganib. Sa pinakamalawak na antas, ang mga misyon sa antas dilaw ay medyo mapanganib, ngunit tiyak na hindi ito magiging nakamamatay. Tutal, ang antas ng misyong ito ay pangunahing nakatakda para sa mga estudyante upang umangkop sa sistema ng misyon at makakuha ng mga puntos sa misyon para sa silid ng paglilinang. Nakangiting paliwanag ni Rose Ann kay Terence. Ito ang dapat niyang sabihin sa mga estudyante, at bahagi ito ng kanyang trabaho. Gayunpaman, dahil medyo mababa ang kahirapan ng mga misyon na may dilaw na ranggo, ang mga akademikong kredito at puntos ng misyon na maaaring makuha ay hindi magiging masyadong mataas. Sa pinakamarami, halos hindi sapat para umupa ng isang mababang antas na silid para sa paglilinang ng espiritual na pandama sa loob ng isang takdang panahon. Kung gusto mong makakuha ng mas maraming puntos para makaupa ng mas mahusay na silid para sa paglilinang gamit ang spirit sense, kailangan mong magsagawa ng mga misyon na mas mataas sa black grade. Sa antas na ito, para sa mga estudyanteng nasa ibaba ng rurok ng gitnang yugto ng Black Rising Realm, magkakaroon ng isang tiyak na antas ng panganib sa kanilang buhay. Para naman sa mga estudyanteng nasa itaas, kung hindi ka magbabayad ng pansin, may posibilidad na mamatay ka. Pero sa pangkalahatan, mas maituturing itong isang pagsubok. Hanggat makakabuo tayo ng isang makatwirang pangkat, medyo madali lang tapusin ang isang misyon sa ganitong antas. Kaya nga, para sa kapakanan ng hinaharap, makabubuti para sa iyo na simulan ang pagbuo ng isang task team kapag tinanggap mo na ang yellow rank mission. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga misyon ng future group. Ang isang team na matagal nang nagtutulungan ay tiyak na magkakaroon ng mas malakas na combat power kaysa sa isang temporary team. Hindi ko na kailangang magsabi pa tungkol dito, dapat ay naiintindihan mo na. Pagkatapos sabihin ito ni Rose Ann, tiningnan niya ang 6 na tao na nakasakay sa lumilipad na spirit beast. Sa kasamaang palad, sina Devin at Paeng ay halatang wala sa lugar kasama ang 4 na iba pa. Kung hindi, sa lakas ng pakikipaglaban ng pangkat na ito, maaaring makumplito na nila ang misyon sa antas ng itim ngayon. Kahit hindi ito ang taon ng pagpapatala ngayong taon, ang Feiyang College ay nagkaroon ng hindi inaasahang 6 ng mga henyo. Parehong henyo sina Terence at Natalie, at gayon din si Paeng. Ang magkapatid na Meyer ay mga henyo rin, at dahil kasama si Devin mula sa huling batch, mas kahanga-hanga pa ang lineup kaysa sa taon ng pagpasok. Kahit ang pangalawa sa pinakamahusay na kolehiyo sa Feiyang ay mahihirapang makakuha ng 5 o 6 na henyo na may 9 na puntos sa isang batch. Gayunpaman, kahit papaano ay nakamit nila ito ngayong taon. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang mga freshmen ng Feiyang College ngayong taon ang malamang na maging pinakamalakas na bagong klase sa alliance ng kolehiyo.
Kaya naman ipinadala ng Feiyang College si Rose Ann bilang guro. Malinaw kung gaano nila siya pinahahalagahan. Pareho pa rin ang pangungusap. Sa kasamaang palad, ang anim na henyong ito na may 70% na talento ay malinaw na hindi nagkakaisa sa ngayon. Nahahati sila sa dalawang pangkat. Mahirap para sa kanila na mamuhay ng mapayapa, lalo na ang perpektong pagtutulungan. May katuturan ang sinabi ni Instructor Rose. Bibigyan natin ng pansin ang pagbuo at pag-unlad ng pangkat. Kung gayon, ilang misyon ang ibinibigay ng akademya? Palagi ba tayong makakatanggap ng mga kaukulang misyon? Ito ang pangunahing inaalala ni Terence, ang pagkakaroon ng sapat na misyon ang mahalagang salik sa pagkamit ng mga puntos. Sa lakas niya, hindi niya kailangan ng maliit na grupo. Kaya niyang tapusin ang lahat ng kahirapan ng Golden Class ng mag-isa. Hindi pa kasama rito ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban, ang 9 na maliliit na Spirit Beast ay sapat na para walisin ang Yellow Class at maging ang mga misyon ng Black Class. Hindi niya alam kung ano ang hitsura ng Earth Grade, pero hula niya ay hindi naman ito magiging masyadong mahirap. Kaya, hanggat may sapat na misyon, maaaring direktang simulan ni Terence ang point farming mode kasama si Natalie at ang magkapatid na Meyer. Mapa-academic points man o mission points, madali nila itong makukuha. Walang takdang bilang ng mga misyon. Minsan mas marami, minsan mas kaunti. Pagdating sa pagtanggap ng mga misyon, may kalamangan ang mga bagong estudyante, at iyon ay maaari nilang bigyan ng prioridad ang mga estudyante ng bagong klase ng estudyante na harapin ang mga misyong nasa lower at middle yellow level. Sa madaling salita, kung tatanggapin ninyong lahat ang parehong dilaw na ranggo o mas mababang misyon gaya ng isang estudyanteng hindi galing sa bagong klase ng estudyante, ang huling misyon ay ibibigay sa inyong mga bagong estudyante. Ito ay dahil ang mga misyong may ganitong kahirapan ay para sa iyo upang magsanay. Kapag naabot mo na ang dilaw na antas, mag-iiba na ang sitwasyon. Kailangan mong ihambing ang antas ng tagumpay ng mga nakaraang misyon at ang bilang ng mga misyon na nagawa bago ka makapagdesisyon kung sino ang itatalaga sa misyon. Ipinaliwanag ito ng detalyado ni Rose Ann, at halos naunawaan ni Terence ang mga patakaran ng sistema ng misyon. Dahil sa kanyang katayuan bilang isang bagong estudyante, tila hindi makatotohanan para sa kanya na agad-agad na tumanggap ng mga misyon na higit sa antas ng mga itim. Devon, ilang misyon na ang tinanggap mo? Biglang lumingon si Rose Ann kay Devon. Pakiramdam niya ay hindi magandang baliwalain ito. Ang 6 na ito ang mga piling tao sa bagong klase ng mga estudyante ngayong taon. Kung maaari, umaasa pa rin si Rose Ann na mapagtagpo sila. Ako. Sa ngayon, katumbas ito ng 18 misyon sa Yellow Level Top at 1 misyon sa Yellow Level Middle. Sa pagkakataong ito, may karagdagang misyon sa Yellow Level Low Level. Hanggat kukuha ako ng isa pang misyon sa Yellow Level Low Level, magkakaroon ako ng 19 na misyon sa Yellow Level Top. Kung mayroong angkop na misyon sa Yellow Level Top Level, makakagawa ako ng misyon sa Black Level pagkatapos itong makumplito. Sumagot si Devon ng may kaunting pagmamalaki. Hindi niya sinayang ang taong ito. Bagamat hindi niya kayang harapin ang isang misyong nasa antas ng itim, napakalapit na niya rito. Instructor Rose, mukhang medyo mataas pa rin ang kahirapan ng misyong ito. Mayroon talagang isang taong hindi pa nakakakumpleto ng misyon sa antas dilaw sa loob ng 1 taon at may lakas pa rin ang loob na maging mapagmalaki. Sumimangot si Ruyan, mukhang napakamapanghamak. Ano ang alam mo? May limitasyon ang bilang ng mga misyon na maaaring gawin ng bagong klase ng estudyante. Bawat buwan, hanggang 4 na misyon lang ang maaari nating gawin. Sa loob ng 1 taon, 48 pagkakataon na lang tayo para sa mga misyon, at hindi iyon kasing halaga ng 4 na misyon kada buwan. Para sa akin, ang makakumpleto ng 18 yellow level top tier missions ay talagang hindi madaling gawin. Kung ikaw yan, hindi ko alam kung ilan ang kaya mong tapusin sa 1 taon. Sumanghel si Devon. Labis siyang nadismaya sa minamaliit na tingin sa kanya ni Ruyan at hindi niya maiwasang pagsabihan ito. Kung totoo nga ang sinabi niya, ang pagsakop sa lahat ng 48 misyon sa ilalim ng yellow level ay katumbas lamang ng 12 misyon na mas mataas sa yellow level sa 1 taon.
Hindi nakakapagtaka na nag-aatubili si Devin na tanggapin ang misyong ito bilang escort noong una. Bagamat hindi ito mapanganib, sasayangin niya ang pagkakataon sa misyon. Sige, hindi mo na kailangang makipagtalo pa tungkol dito. Wala itong saysay. Hanggat handa ka, ang mga misyong nasa gitna at mataas na antas ng dilaw ay madaling matatapos. Sa hinaharap bilang isang guro, babantayan kita. Hanggat mayroong angkop, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo upang makumplito. Ginagarantiya ko na makakatanggap ka ng misyon sa antas ng itim sa loob ng 1 taon. Ngumiti si Roseanne at ikinumpas ang kanyang kamay, pinipigilan ang posibilidad na patuloy silang mag-away. Sumanghel sina Ryan at Devin at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Maaari nilang baliwalain ang mukha ng iba, ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang mukha ni Roseanne. Kung hindi, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa kanila. 6,537. Patuloy na tinanong ni Terence si Roseanne tungkol sa ilang impormasyon tungkol sa misyon. Mas binigyan niya ng pansin ang impormasyong ito. Kung gagawin niya ang mga misyon sa antas dilaw ng paunti-unti, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 5 buwan para maabot ang hangganan ng antas itim. Masyadong mabagal ang bilis na ito, at gusto sanang itanong ni Terence kung may mga shortcut. Sa totoo lang, nililimitahan ng akademya ang bilang ng mga misyong matatanggap ng mga bagong estudyante bawat buwan para sa ikabubuti ng mga bagong estudyante. Tutal, ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang freshman pagkatapos makapasok sa akademya ay ang pagbuo ng matibay na pundasyon. Kung magpo-focus lamang sila sa mga misyon, tiyak na gugugulin nila ang maraming oras sa mga misyon, na hindi magiging kapaki-pakinabang sa paglago ng mga freshman. Ang mga misyon ay suplemento lamang sa iyong cultivation, upang mailapat mo ang iyong natutunan. Huwag mong unahin ang kariton kaysa sa kabayo. Pasensya na, paliwanag ni Roseanne. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy si Roseanne, syempre, kung makapagpapakita ng sapat na lakas sa pagtatasa upang patunayan na ang mga misyon ay hindi makakaapekto sa iyong cultivation at sa halip ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong cultivation, hindi ito utol sa academy. Tutal, mas maraming puntos ang makukuha mo mula sa mga misyon, mas maraming puntos ang magagastos mo sa cultivation. Hindi naman talaga ito magkasalungat. Instructor Rose, kailangan ba nating maghintay ng 3 buwan para sa pagtatasa na ito? Maaari ba itong ipagpaliban? O gusto mo bang magkaroon ng biglaang pagtatasa? Ngumiti si Terence, wala na siyang pasensya para maghintay ng ganoon katagal. Matagal na siyang natigil sa tuktok ng Mystic Ascension, kaya kailangan niyang tapusin ang kanyang akumulasyon sa lalong madaling panahon at makalusot sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Ano kaya ang iisipin ng ibang tao kung alam nila ang iniisip ni Terence? Gaano na ba siya katagal naglilinang? Sapat na ba ang tagal para manatili sa dakilang bilog ng itim na pag-akyat? Paano nila nasasabi na maaari silang maipit ng ilang taon o kahit dekada? Buhay ka pa ba? Hindi pa sigurado yan. Siguro meron, siguro wala. Dapat mong abangan yan. Ngumiti si Roseanne ngunit hindi nagbigay ng tiyak na sagot na siyang dahilan kung bakit inabangan ito ni Terence. Habang nag-uusap sila, mahigit 2 oras nang lumipad ang grupo. Batay sa oras ng kanilang pagdating, dapat ay malapit na silang makabalik sa academy ngayon. Gayunpaman, dahil napakaraming resources sa malalaking aerial spirit beast, nasa kalagitnaan pa lang sila ng paglalakbay. Bagamat maituturing na nasa ilalim ng impluwensya ng rehiyon ng kabundukan at ng akademya ang lugar na ito, walang dadang ito ang pinakamalayo at pinakamahinang lugar. Kahit pa sa akademya o sa bulubunduking rehiyon, wala talaga silang gaanong interes na bigyang pansin o pamahalaan ang liblib na sulok na ito. Dahil nga rito kaya hindi nakakagulat ang paglitaw ng hindi inaasahang pangyayari. Nang dumaan ang grupong ito ng malalaking lumilipad na spirit beast sa lugar na ito, 10 itim na anino ang tahimik na pumailanglang sa kalangitan. Walang pagbabago-bago ng spirit chi sa kanilang mga katawan, kaya mahirap husgahan ang kanilang partikular na antas ng lakas. Atake ng kalaban. Mag-ingat kayo. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Roseanne.
Malinaw na hindi niya inaasahan na ang isang bagong misyon ng mga estudyante na mas mababa sa dilaw na ranggo ay makakaharap ng atake ng kalaban. Pagkatapos niyang magsalita, agad na tumalon si Rose-Ann mula sa lumilipad na Spirit Beast at agad na tumalon papunta sa lumilipad na Spirit Beast sa likuran upang maghanda sa depensa. Ito ay dahil, bukod sa mga daladalang supply, iisa lang ang kasama niya mula sa Wanshan Pavilion. Wala talagang lakas sa pakikipaglaban. Nasa grupo lang ng tig-2 ang 10 itim na anino, at nilagpasan nila ang mga lumilipad na Spirit Beast ni Rose-Ann at piniling salakayin ang 5 pa. Gusto sanang pumunta ni Rose-Ann para iligtas sila, ngunit huli na ang lahat. Sa sumunod na sandali, isang arko ng kidlat ang kumislap at lumitaw sa likuran ng grupo. Pagkatapos, mahigit 10 arko ng kidlat ang lumitaw mula sa manipis na hangin at hinaranggan ang mga atake ng mga itim na anino. Si Terence ang unang gumawa ng hakbang. Tulad nga ng sinabi ni Vice Dean Zhang, si Terence ang pinakamalakas sa lahat ng mga bagong estudyante. Natatakot ako na walang sino man sa huling batch ang makakapantay sa kanya. Nang gumalaw muli si Rose-Ann, labis siyang nagulat. Sa tulong ni Terence, hindi na nagmamadali si Rose-Ann. Isiniwalat ni Jinmo na sapat na ang lakas ni Terence para harapin ang isang mountain opening master. At ang mga taong magnanakaw ng mga tao sa ganitong uri ng lugar ay hindi dapat masyadong makapangyarihan. Instructor Rose, utusan mo ang lahat ng malalaking espiritual na halimaw na lumapag. Ang mga taong ito ay kayang lumipad. Tinawag ni Terence si Rose-Ann matapos piliting pauwiin ang mga anino. Napagtanto ni Terence na hindi naman sila gaanong napinsala ng mga kidlat. Lumingon lang sila sa ere at bumalik sa pag-atake sa mga lumilipad na Spirit Beast. Sa likod ng 10 kalaban na ito, mayroong isang pares ng pangit na pakpak na gawa sa laman. Kalat-kalat ang mga balahibo sa mga ito, at may bakas pa nga ng dugo, na parang tumubo lang ang mga ito mula sa kanilang mga katawan. Kahit pangit sila, ang kanilang mga pakpak ang nagbigay sa kanila ng kakayahang lumipad ng maliksi. Kung pag-uusapan ng bilis, mas mabilis pa sila kaysa sa mga lumilipad na Spirit Beast na puno ng mga gamit. At ang mga lumilipad na espiritong halimaw na ito na walang anumang lakas sa pakikipaglaban ay walang kalaban-laban sa mga kalaban na ito. Ang pagpag ang pinakamahusay na paraan upang iligtas ang kanilang buhay. Kayong lahat, lupain. Napansin din ito ni Rose-Ann. Tila walang sino man kundi si Terence ang makakalaban sa mga lumilipad na kalaban sa himpapawid. Isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng isang malaking aerial spirit beast, at ang misyon ay magiging mabibigo. Pinangunahan ng mahusay na instructor na si Rose-Ann ang isang pangkat upang isagawa ang isang misyon para sa mga freshmen na mas mababa sa dilaw na grado, ngunit sa huli, nabigo talaga siya at bumalik. Siya ang magiging katatawanan sa susunod na 10 taon. Malinaw na hindi niya gusto ang ganitong uri ng resulta. Kapag lumapag na ang aerial spirit beast, kailangang lumapag ang kabilang panig kung gusto nilang magpatuloy sa pag-atake. Gayunpaman, sa kasong iyon, mawawala na ang kalamangan ng kabilang panig sa aerial position. Habang nakahiga, tiwala si Rose-Ann na madali niyang makakalaban ang mga tulisang ito. Naging parang arko ng kidlat si Terence at lumipad sa pagitan ng mga lumilipad na spirit beast, ngunit laking gulat niya nang makitang ang mga lalaking ito na may pangit na pakpak sa kanilang mga likod ay pawang napakalakas. Hindi sila gaanong napinsala ng mga kidlat, at mabilis silang gumaling. Saan nanggaling ang mga lalaking ito? Mayroon kayang kakaibang nilalang sa mistiko na dagat. Masyadong malakas ang kanilang mga katawan, kaya kayang lahat sila ay nag-cultivate ng katawan. Nabigla si Terence, ngunit dahil hindi niya sila mapatay, kailangan lang niyang siguraduhin na ligtas na malalapag ang mga lumilipad na spirit beast na ito. Ang tanging magandang balita ay simple lang ang mga pag-atake ng mga lalaking ito, at hindi malakas ang kanilang kapangyarihan. Katumbas ito ng isang Pixuansheng o half-step mountain splitter, at hindi sila banta kay Terence. Bumuo ng pabilog na porma sayon at ipagtanggol ang isang panig. Bigyang pansin ang pagsuporta sa iyong mga kasama. Mabilis na inutusan ni Rose-Ann ang 21 lumilipad na spirit beast na bumuo ng isang pabilog na depensa.
Pagkatapos, ipinadala niya si Ruyan at ang 5 iba pang tao sa 5 direksyon, kasama ang 20 empleyado ng Wanshan Pavilion upang bumuo ng isang depensibong bilog. Siya ang commander ng pangkalahatang sitwasyon, na sumusuporta sa lahat ng panig anumang oras. Sa sandaling ito, hindi inaasahan ni Roseanne na hahabulin niya ang mga lalaking iyon. Ang tanging inaasahan niya lang ay ang protektahan ang sarili. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay siguraduhin ang kaligtasan ng mga estudyante, hindi ang makitungo sa mga maliliit na magnanakaw na ito. 6,538. Mabuti na lang at hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Terence. Hindi naman kayang magdulot ng labis na pinsala ang lalaking iyon sa mga taong ito, pero hindi naman siya mapanganib. Anong klaseng mga halimaw ito? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Nawala ang ngiti sa mukha ni Roseanne, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kaseryosohan. Kakaibang katawan yan. Parang lumalakas pa rin ito. Walang epekto sa kanila ang mga normal na kidlat. Maaari kayang mag-evolve sila sa gitna ng labanan. Medyo nagulat din si Terence. Siyempre, hindi pa niya nagagamit ang kanyang trump card, pero kahit na ganoon, malalakas pa rin ang mga kakaibang lalaking ito. Para bang kiramdam nila ay wala silang magagawa kay Terence, ang 10 itim na anino ay mabilis na nagsama-sama at tumigil sa pag-atake kay Terence. Hindi nagatubili si Terence at bumalik sa tabi ni Roseanne. Instructor Rose, ano ito? Ang ganitong uri ng pisikal na lakas ay tila pagmamay-ari ng isang body practitioner, at isang body practitioner na nasa antas ng kalahating hakbang na paghati sa bundok. Para sa isang ganitong kalaban na lumitaw sa isang misyon sa antas ng dilaw para sa bagong klase ng estudyante, talagang walang awa. Hindi alam ni Terence ang gagawin, kailangan niyang sumuko sa paggamit ng mga puntos kung ganito lang ang lahat ng misyon. Hindi. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong tao. Marahil, hindi nga siya matatawag na tao. Gaya ng nakikita mo, ang mga balahibo sa kanilang mga pakpak ay lalong lumalawak, at ang kanilang mga kuko ay nagbabago rin, ang kanilang mga kuko ay humahaba at tumatalas. Hindi ako sigurado kung sila ay mga tao noon o kung nagpapanggap lamang sila bilang mga tao, ngunit sa madaling salita, walang ganitong mga nilalang sa rehiyon ng kabundukan na ito noon. Naobserbahan ni Roseanne ang mga banayad na pagbabago sa mga kalaban na ito, at siya rin ay labis na nauusyoso. Tunay nga, ang lakas ng mga taong ito, ay patuloy na lumalaki sa paglipas ng panahon. Kailangan natin silang harapin sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang kanilang lakas na lumampas sa saklaw ng ating tugon. Gayunpaman, Instructor Rose, gusto kong panatilihing buhay ang isa sa kanila at makita kung gaano siya magiging malakas sa huli. Maaari rin itong ituring na isang paghahanda para sa mga posibleng engkwentro sa hinaharap. Tiwala si Terence na mapapatay niya ang mga lalaking ito, pero kailangan pa rin niya ang pahintulot ni Roseanne dahil nasa isang misyon sila. Sa tingin mo ba ay makakaranas tayo muli ng ganitong uri ng bagay sa hinaharap? Hindi alam ni Roseanne kung paano ilalarawan ang nilalang na ito. Ang tanging masasabi niya lang ay isang bagay ito. May kutob ako na ang mga bagay na ito ay magiging isang malaking banta sa ating akademya. Nangangahas akong sabihin na hindi lang 10 ang mga ito. Sa hitsura nito, tila nagsisimula pa lamang silang mag-mutate. Sa hinaharap, maaaring may mas malalakas pa. May hula si Terence, pero hindi niya ito makumpirma. Kung gayon, ano ang plano mong gawin? May kumpiyansa ka ba na harapin sila? Kailangan mo ba ang tulong ko? Medyo nahihiya si Roseanne nang magsalita siya. Bilang isang instructor, natural lang sa kanya ang tumayo at protektahan ang mga estudyante, pero ang mga lalaking iyon ay kayang lumipad, pero hindi niya kaya. Kailangan din niyang protektahan ang ibang mga estudyante, wala siyang magagawa para tulungan si Terence. Hindi na kailangan, Instructor Rose. Kailangan mo lang protektahan ang ibang mga estudyante. Ngumiti si Terence. Matitibay ang pangangatawan ng mga lalaking ito, pero hindi sila mahirap pakisamahan. Dahil doon, muling naging parang kidlat si Terence at agad na lumitaw sa harap ng mga lalaking ito. Isang 5 kulay na hugis dragon na Hungarian pumatay ang umugang. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Terence.
Malinaw na makikita ang Foxy 8 trigram sa katawan ng dragon. Sa sandaling lumitaw ang hugis dragon na balak pumatay ng 5 elemento, ikinumpas nito ang mga kuko ng dragon at direktang tinamaan ang lalaki sa harap. Bagamat napakalakas ng katawan nito, wala siyang kakayahang labanan ang kuko na ito. Napunit siya at naging ulan ng dugo. Pagkatapos ng una, sumunod ang pangalawa. Habang pinupunit ng kuko ng dragon ang isa, ang ulo ng dragon ay yumuko sa gilid at ibinuka ng malaki ang bibig. Kinagat nito ang isa pa sa bibig nito at madaling kinagat na ginagawang wala ito. Agad na nagkalat ang natitirang 8, hindi na nang ahas na harapin si Terence ng harapan. Sa halip, dumaan sila sa isang paikat na ruta. Kahit na sabay-sabay nilang nawala ng 2 sa kanilang mga kasama, tila wala silang pakialam. Hindi man lang sila natakot sa hugis dragon na balak pumatay ng 5 elemento. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban gaya ng nararapat. Ang mga natakot ay sina Devin at Paeng. Medyo mas alam ni Paeng ang lakas ni Terence, ngunit hindi alam ni Devin. Ito ang unang beses na nakita niya si Terence na kumikilos, at hindi niya inaasahan na makakakita ng ganito karahas na eksena. Akala niya ay kaya niyang pigilan si Terence ng kaunti, pero hindi na niya ito inisip ngayon. Ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat ay nagpabilis kay Terence na parang kidlat, at ang ganitong uri ng teknik ng G-deification ay mas makapangyarihan pa. Pakiramdam ni Devin na kung lalabanan niya si Terence, agad siyang mamamatay. Tila kailangan niyang ayusin ang kanyang estratehiya laban kay Terence. Hindi alam ni Terence na tinakat niya ng husto sina Devin at Paeng, hinahabol pa rin niya ang mga lalaking lumilipad. Matapos matuklasan ang kapangyarihan ng Dragon Shape 5 Elements Killing Intent, sinasadya na itong iwasan ng mga lalaking ito. Ang kanilang bilis ay mas mabilis pa kaysa sa Dragon Shape 5 Elements Killing Intent, kaya hindi madaling tamaan silang muli. Napatay lang ang unang 2 dahil nabigla sila. Kumunat ang noo ni Terence at naisip ang gamitin ang kanyang kidlat para habulin sila, ngunit napakamaliksi ng mga lalaking ito. Nang maabutin sila ni Terence, kaya pa nilang magpalit ng direksyon. Dahil dito, ilang beses na hindi pamalya ang mga atake ni Terence, at pagkatapos ng 7 o 8 magkakasunod na atake, 2 lamang sa mga ito ang nagtagumpay. Kahit na napatay niya ang 2 kalaban, 6 pa rin ang natitira. Nakita ng mga lalaking ito na nasa panganib si Terence, kaya lumingon sila at sumugod sa porma sayon. Mabuti. Ang magagandang mata ni Roseanne ay puno ng hangering pumatay. Labis na siyang naaapektuhan dahil hindi siya makapagkusa na umatake ngayon. Ngayon, ang mga lalaking ito ay talagang naglakas loob na sumugod at umatake sa pabilog na hanay. Talaga bang iniisip nila na isa lamang siyang Dekora sayon? Kumislap ang figure ni Roseanne at lumitaw sa harap ng isang kalaban na pinakamalapit sa pabilog na porma sayon. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang pulang laso ang lumabas mula sa kanyang palso. Naging singsing ang mga laso sa ere dahil agad na gustong lumipat ng direksyon ang lalaki papuntang Dodge. Gayunpaman, tila may sariling buhay ang mga laso at sumabay sa kanya sa paggalaw. Sa huli, tama pa rin ang pagkakabalot ng mga ito sa katawan ng lalaki. Mamatay ka! Malamig ang mukha ni Roseanne, at wala nang bakas ng ngiti sa mukha niya. Matapos niyang mapaligiran ang kalaban, mahina siyang sumigaw at hinigpitin ang palso, hinigpitin ang pulang laso. Nang mabitawan at mabawi ang lasong seda, tanging ang kalaban lamang ang naiwan sa ere ng ilang sandali bago bumagsak. Gayunpaman, bago pa man ito lumapag sa lupa, sumabog ang katawan ng lalaking iyon. Nasamid ito hanggang sa mamatay dahil sa pulang laso ng sutla. Ang ganitong uri ng nakakatakot na pag-atake ay nagpanginag kay Terence. Gaya ng inaasahan, hindi madaling masaktan si Instructor Roseanne. Casual niyang ikinumpas ang kanyang mga kamay at sumayaw kasama ang laso. Ang kanyang mga galaw ay elegante at maganda na parang sayaw, ngunit madali niyang napatay ang isang lalaking katumbas ng isang mountain split body cultivator. Kahit si Terence ay hindi makakatakas dito. 6,539. Binawi ni Roseanne ang laso at hindi man lang tiningnan ang malas na lalaking hindi pa natamba. Nabaling ang kanyang maselang katawan, at mabilis siyang lumipat muli ng pwesto. Patuloy na umaatake ang pulang laso.
Marahan at maluwag pa rin itong nakabalot sa katawan ng kalaban ng walang bakas ng usok at apoy. Matapos higpitin at lumuwagan, umatras ang laso, at direktang sumabog ang kalaban nang siya ay bumagsak. Natulala na ang magkapatid na Meyer. Si Instructor Rose nga ay si Instructor Rose. Ayos lang kahit hindi siya gumalaw, pero sa sandaling gumalaw siya, napakalakas na ng dating nito. Mas malakas ang kapangyarihan ni Terence, may kidlat at mga dragon, at kahit ilang pagsabog, pero kumpara kay Rose Ann, parang mas mahina ito. Kasabay nito, sa isang tuktok ng bundok sa malayo, nanginginig si Ryan habang nakapikit. Hindi ko inakalang makakasalubong ko itong batang si Terence sa unang pagsubok ko. Sayang at tila hindi gumana sa kanya ang unang yugto ng pagsubok. Hindi na nga sulit tingnan ang mga eksperimento. Hinihintay pa rin ng sugo ang resulta, kaya ang magagawa na lang natin ay ang sumugal at buhayin ang pangalawang yugto. Bulong ni Ryan sa sarili na parang nakagawa siya ng isang mahirap na desisyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay, kinagat ang kanyang hintuturo, at pinunasan ang dugo sa dulo ng kanyang daliri ng patayo sa gitna ng kanyang noo, na parang mayroon siyang ikatlong mata. Patuloy na namimilipit ang marka ng dugo, at tila ba malapit na niyang idilat ang kanyang mata. Sa huli, isang pulang ilaw ang sumilay sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang bakas ng dugo ay nawala ng walang bakas. Medyo namutla rin ang kanyang mukha. Halata na gumamit siya ng hindi kilalang teknik. Marahil ito ay katulad ng isang ipinagbabawal na teknik sa mundo ng cultivation, at ang pinsala sa kanyang katawan ay medyo mas malaki. Nandoon din si Paeng. Kahit iniwasan ko siya noong nag-utos ako, wala akong pakialam kung talagang sangkot ako. Hanggat mapatay natin si Terence ngayon, magiging sulit ang lahat. Hanggat masaya ang espesyal na sugo, hindi kailanman makukulang ang bahay-bahayan ni Brown ng isang batang henyo na may 70% na talento. Bagamat namumutla ang mukha ni Ryan, ang ngiti sa sulok ng kanyang labi ay may bahid ng pagmamalaki at kabaliwan. Sa kabilang banda, nakabalik na rin si Terence sa bilog na porma sayon. 4 na kalaban na lang ang natitira, at hindi na siya makapag-abala pang habulin ang mga ito. Aatakehin pa rin nila ang bilog na porma sayon, kaya kinailangan na lang niyang maghintay para sa alak ng kuneho dito. Instructor Rose. Kung napakalakas mo, bakit mo pa ako gusto? Freshman, sumugod sa linya ng kalaban. Hindi ba't mas makabubuting mapatay mo sila ng mas maaga? Nakatayo si Terence sa tabi ni Rose Ann, tinatamad na makipaglaban. Susugod ako. Pero kailangan niya muna silang maabutin, di ba? Isa pa, 2 pa lang ang napatay ko samantalang 4 na ang napatay mo. Nakikita kong hindi mas mahina ang lakas mo kaysa sa akin, ang guro mo. Naglalaro ka ba ng baboy para kainin ang tigre? Binawi ni Rose Ann ang kanyang pulang laso at bumalik sa kanyang kaakit-akit ng ngiti. Mentor, anong sinasabi mo? Kailan pa ako nagkunwaring baboy? Isa pa, aksidente lang ang pagpatay ko sa 4 sa kanila. Nagkataon lang na mayroon akong 2 napakalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Bahagyang ngumiti si Terence at mapagkumbabang sumagot. Nagawa mo ng gawing espiritu ang iyong tunay na chi, na hindi isang simpleng teknik sa martial art. Kung mayroon kang sapat na tunay na chi para suportahan ito, ang dragon na iyong nilikha ay magkakaroon ng sarili nitong kamalayan balang araw at magiging isang tunay na banal na dragon. Bueno, ang banal na dragon ay maaaring medyo pinalabis, ngunit hindi problema ang maging isang tunay na espiritong hayop. Tiningnan ni Rose Ann ang hugis dragon na balak pumatay ng 5 elemento sa kalangitan, lalo na ang Foxy 8 trigram sa katawan nito. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Hindi niya man lang magamit ang tunay na chi deification gamit ang kasalukuyan niyang lakas, at hindi niya inaasahan na si Terence, na isang simpleng Mystic Ascension Peak Stage, ay magagawa ito ng ganito kaperpekto. Sa kasamaang palad, si Terence ay nasa tugatog pa rin ng Mystic Ascension Realm. Ang paggawa ng kanyang purong enerhiya sa espiritu ay isang bahagyang mas malakas na martial skill. Walang paraan na ang kanyang purong enerhiya ay makapagbibigay sa dragon na ito ng pagkakataong maging isang tunay na spirit beast. Bagamat malakas si Terence, mas malakas kaysa sa kanyang mga kapantay, ang kanyang purong enerhiya ay nasa tugatog pa rin ng mistiko na kaharian ng pag-akyat.
Kahit na maubos ang kanyang lakas, hindi pa rin ito sapat para matugunan ang mga pangangailangan ng tunay na chi na nagiging espiritu at maging isang buhay na katawan. Wala pa ito sa 10 milyon, kaya hindi na kailangang pag-usapan kung kontento na ba siya o hindi. Hindi alam ni Roseanne na kung gugustuhin ni Terence, magagawa niya ito. Mayroon siyang walang katapusang espiritual na chi sa espasyo ng Jade bilang suporta. Kung gusto niyang gawing buhay na nilalang ang espiritual na chi na ito, magagawa niya. Pero hindi pa iyon plano ni Terence. Masyadong marami ang chi na kailangan para maging totoong anyo ang chi, at kahit nasa Jade space ang chi, matagal pa bago ito maging chi. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya ma-convert at matustusan ang chi, pero walang oras si Terence para sayangin. Sinabi niyang nandito siya para samahan si Natalie, pero alam ni Terence na magagamit niya ang pagkakataong ito para sanayin ang sarili. Kasabay nito, maaari rin siyang magtanong-tanong kung may balita tungkol sa istasyon ng transit, o maghanap ng daan patungo sa istasyon. Ang pagbabalik kay Zhang Lijo ang pinakamahalaga. Instructor Rose, hindi ba't medyo hindi naaangkop na mag-usap tayo ng ganito? Hindi rin naman tumakas ang apat na iyon, parang may pinaplano silang masama. Bakit hindi na lang tayo ang unang gumawa ng hakbang at patayin silang lahat? Itinuro ni Terence ang apat na kalaban na ikinakampay ang kanilang mga pakpak sa ere. Inisip niya kung kaya niyang patayin ang tatlo sa kanila at mahuli ang isa ng buhay kung bigla siyang aatake. Tama ka, sige, umalis ka na. Gaya ng kasabihan, kapag may gagawin ang isang guro, dapat gawin ito ng isang disipulo. Nandito lang ako para i-cheer ka. Ang ngiti ni Roseanne ay kasing ganda ng bulaklak habang tinatapik niya ang balikat ni Terence gamit ang kanyang malajade na kamay, na para bang mataas ang kanyang pag-asa dito. Sige, siguro ako rin. Umiling si Terence at hindi tinanggihan ang alok. Iyon naman talaga ang orihinal niyang plano. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga katawan ng apat na lalaki sa ere sa malayo ay sabay-sabay na sumulpat na may pulang ilaw, at ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mabilis na mamaga. Bukod dito, hindi sila gumawa ng anumang tunog sa lahat ng oras na ito, ngunit ang totoo ay sabay-sabay silang nagpakawala ng isang parang halimaw na ungol. Ano ang ideya? Nag-transform ba siya? Tumigil si Terence nang paalis na sana siya. Nag-i-evolve sila. Nararamdaman mo ba ang aura nila? Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Roseanne. Walang tunay na pagbabago-bago ng chi sa mga lalaking ito dati, kahit sa labanan. Sa pinakamarami, ipinakita lang nila ang kanilang makapangyarihang lakas sa pagpino ng katawan. Pero ngayon, iba na. Tila binuksan ng pulang ilaw ang hall na pinaglalagyan ng mga demonyo, at biglang pumailan lang ang aura ng apat na lalaki. Sa loob ng maikling panahon, narating na niya ang maagang yugto ng paglikha ng mundo, at patuloy pa rin itong umuusbong. Hindi lang iyon, patuloy na tumutubo ang matigas na pulang baluti sa kanilang namamagang katawan, na para bang nakasuot sila ng baluti na may mantsa ng dugo. Tiyak na hindi sila nagkukunwaring astig. Sigurado si Roseanne na ang kakayahan sa depensa ng apat na lalaking ito ay nakagawa rin ng malaking pagbabago. Marahil sa pagbuti ng kanilang tunay na enerhiya, naabot na rin nila ang lakas ng mga body practitioner na kahanga-hanga ang kakayahan. 6,540. Terence, huwag kang umalis. Delikado ang mga taong ito. Hinawakan ni Roseanne ang braso ni Terence nang walang imak. Kung napigilan ni Terence ang kalaban niya noong natalo siya kanina, siguradong napigilan na sana siya ng tuluyan ngayon. Hindi makapaniwala si Roseanne na kayang harapin ni Terence ang mga kalaban na ganito kataas. Hindi niya sinabing kaya niya silang lahat, at hindi rin naman silang apat lahat. Hindi niya masabi kung kaya niya silang harapin. Kung naabot lang sana ng kanilang tunay na chi ang yugto ng pagbuka ng lupa, hindi sana ito nakakatakot. Gayunpaman, ang kanilang kakayahang depensa ay umabot na rin sa antas ng mga body practitioner na nasa yugto ng pagbuka ng lupa. Nakakatakot iyon. Nangangahulugan ito na kahit ang isang atake mula sa isang cultivator na nasa yugto ng pagbuka ng lupa sa parehong antas ay maaaring walang silbi. Marahil isang cultivator lamang na nasa yugto ng paghahati ng dagat ang makakapatay sa apat na lalaking ito. Instructor Rose, wala nang silbi kahit hindi ako lumapit.
Lalapit sila. Ang lakas ng pakikipaglaban ng apat na lalaking ito ay tumaas na ng maraming beses. Kapag sumugod sila, natatakot ako na mahihirapan tayong labanan sila. Matalas ang mga mata ni Terence, malamang hindi kayang lampasan ng apat na ito ang 5 elementong balak pumatay ng dragon. Sa kasamaang palad, sinubukan ito ni Terence ngayon lang, at ang kanyang pinakamahusay na spirit sense attack ay walang epekto sa mga bagay na ito. Hindi naman sa mayroon silang mga spirit sense defensive items, pero tila wala silang kahit anong essence spirit. Ito ay isang kakaibang pangyayari. Kahit ang angkan ng mga espiritong hayop at ang angkan ng mga hayop sa dagat ay may mga sinaunang espirito. Maaari kayang ang mga taong ito ay mga bagong uri. Hayaan mo silang lumapit. Ibibigay namin ang lahat ng aming makakaya para ipagtanggol ang aming sarili. Kakaiba ang kanilang kalagayan. Hindi ako naniniwala na magtatagal ang ganitong kalagayan. Siguro magiging maayos din sila pagkatapos nito. Bahagyang umiling si Rose Ann. Napaka-orihinal ng kanyang opinyon, at nagliwanag ang mga mata ni Terence. Tama, ang mga skill o forbidden moves na bigla na lang lumalabas ay kadalasang may malalakas na epekto, at hindi ito magtatagal. Lahat kayo, magsama-sama at bumuo ng isang depensibong porma sayon. Hatiin natin ang pressure. Sumigaw si Rose Ann sa mahinang boses at sabay na itinaas ang 2 kamay. 2 pulang laso ng sutla ang pumailanglang sa kalangitan, isa sa kaliwa at isa sa kanan, lumilipad pabalik-balik, mabilis na bumubuo ng isang pulang takip na sutla, na bumabalot sa lahat ng lumilipad na mga espiritong halimaw at mga taong nasa loob. Ang 4 na lalaki sa di kalayuan ay lumipad na palapit sa oras na ito. Halos kasabay ng pagputok ng laso ni Rose Ann ay nagsimula silang gumalaw. 4 na pulang ilaw ang parang kidlat, at ang kanilang bilis ay napakabilis. Hindi ito maihahambing sa kidlat na galaw ni Terence, ngunit mas mahina lang ito ng kaunti kaysa sa mga pakpak na kasing bilis ng mga multo. Nanginig ang puso ni Terence. Ang lakas ng mga lalaking ito ay nakakatakot isipin. Napakalakas ng depensa, napakabilis ng bilis, at ang lakas ng kanilang purong enerhiya ay umabot na sa tugatog ng huling pagbukas ng mundo. Bukod sa mga eksperto sa Sea Rift Realm, malamang wala nang ibang makakatapat sa ilalim ng Sea Rift Realm. Boom! 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 4 na malalakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang pulang belo na seda na itinayo ni Rose Ann ay tinamaan mula sa 4 na direksyon. Halos mapunit ng 4 na hugis tao na mga yupi ang mga pulang laso ng seda. Mabuti na lang at nabara pa rin ito sa huli at hindi tuluyang natagos ng mga halimaw na ito. Gayunpaman, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Rose Ann. Ang kanyang magandang mukha ay agad na namutla ng husto, at ang kanyang dating mapulang labi ay biglang nawala ng kulay. Pagkatapos, isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig nang hindi mapigilan, at ang kanyang maputlang labi ay nakulayan ng matingkad na dugo. Instructor Rose. Nagulat sina Terence at ang iba pa, lalo na sina Ryan, Devon, at Paeng. Nakasalalay kay Rose Ann kung makakabalik pa ba sila ng buhay. Kung hindi makakatagal si Rose Ann, lahat sila ay matatapos, kaya hindi nila maiwasang kabahan. Nabigla rin si Terence. Alam niyang ang pulang laso ni Rose Ann ay isang sandatang pandepensa, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang atake mula sa 4 na lalaking iyon ay halos makabasag sa panangga ni Rose Ann. Sa totoo lang, nagsisimula ng magsisi si Terence, masyado siyang naging pabaya at minamaliit ang mga ito. Kung pinakawalan niya sana ng mas maaga ang Spirit Beast, baka napatay niya silang lahat, at hindi sana sila mapunta sa ganitong sitwasyon pagkatapos mag-transform. Tumangala siya sa pagitan ng mga laso at nakita niyang bumalik na sa ere ang 4 na lalaki at muling sumisid pababa. Kinuha ni Terence ang itim na butil na ibinigay sa kanya ng Polaka. Ito na lang ang natitira, pero wala na siyang pakialam pa. Malalakas ang katawan ng mga lalaking ito, at tanging itim na butil lang ang magagamit ni Terence para talunin sila. Kasabay nito, sinimulan niyang paikliin ang Super Alchemy Bomb sa kabilang palad niya. Ang itim na bead ay mayroon lamang 3 pagkakataong umatake, at ang kalaban ay mayroon lamang 4.
Ang huli ay kailangang pangalagaan ng super alchemy bomb, at walang anumang pagkakamali na maaaring mangyari sa proseso. Kung maiiwasan ng kalaban ang isang pagkakamali, ang sitwasyon ay magiging lubhang hindi kanais-nais. Lakas, hindi pa rin sapat ang lakas niya. Nakapatay na si Terence ng mga cultivator na bumubuo ng lupa at mga cultivator na sumisira sa dagat dati, pero hindi iyon ang tunay niyang lakas. Kailangan niyang umasa sa kanyang mga trump card. Kapag naubos na niya ang lahat ng kanyang mga trump card, masusupol lang niya ang kanyang mga kalaban na isang antas ang taas kaysa sa kanya. Hindi ito isang bagay na maaasahan niya kapag lumalakas na ang kanyang mga kalaban. Ang tagumpay o pagkatalo ay mapagpapasyahan sa isang galaw lamang. Ang mga mata at pandaman ni Terence ay nakatuon sa apat na kalaban na lumilipad pababa mula sa langit. Handa na siyang gamitin ang kanyang Thunder Escape upang mapalapit sa distansya at maglunsad ng isang nakamamatay na atake na hindi maiiwasan. Gayunpaman, isang aksidente ang nangyari muli. Lahat ay nababalot ng matinding kaba, naghihintay sa pagdating ng atake ng kabilang panig. Sino ang mag-aakala na ang nakakatakot na pag-ataking ito ay hindi kailanman darating? Ang apat na figure na sumisid ng mabilis ay sabay-sabay na sumabog at naging parang ulan ng dugo sa hangin. Pagkatapos, silang lahat ay tinalbog ng mga pulang laso, sumabog sa nakapalibot na lupa, na bumubuo ng mga pulang batik. Natulala ang lahat. Hindi nila alam kung anong galaw ito. Isang suicide attack. Dapat lang siyang magpakamatay kapag inatake na siya, hindi ba? O sinusubukan lang nilang takutin ang kanilang mga kalaban hanggang sa mamatay sa ganoong kadugong paraan. Kaya ang tanong ay, dapat bang makipagtulungan ang lahat at umakto na parang takot na takot? Tutal, patay na naman talaga siya. Kahit si Terence ay hindi inaasahan ito. Handa na siyang umatake, at ang mga arko ng kidlat sa kanyang katawan ay kumakalabog, ngunit ang kanyang kalaban. Wala na ba? Mabuti na lang at hindi siya masyadong mabilis kumilos. Kung hindi, malamang ay na-activate na ang itim na butil sa kanyang kamay. Kahit na matalo siya ng isang atake, sapat na iyon para iligtas ang kanyang buhay mula sa mga kamay ng isang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat. Instructor Rose, patay na silang lahat. Huminga ng malalim si Terence at itinago ang itim na butil, saka ibinuhos ang super alchemy bomb sa kanyang palad. Pagkatapos ay bumulong siya kay Roseanne, na medyo natigilan pa rin. Patay na. Tama, bakit siya namatay? Medyo nalilito pa rin si Roseanne. Hindi na niya inabalang panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Handa na siyang masira ang kanyang depensa sa pagkakataong ito. Kapag nasira ang kanyang depensa, ang tanging magagawa niya ay ipaglaban ang kanyang buhay at iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Bagamat kung masira ang kanyang depensa, malamang na malubha ang kanyang pinsala, at mahirap sabihin kung kaya niyang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.